What's up mga momshies? Mami Rafi here with the Gracies, and here again para po magbigay ng quick update sa kaganapan ngayon dito sa Lebanon. And una-una po, nagpapasalamat ako dun sa mga taong nag-comment ng support and their prayers for us, for our family safety, for my safety, and for our kabayans, all of our kabayans safety here. Maraming salamat po, at patuloy pa rin namin pinagdarasal na unti-unti nang mag-subside ang gulo, and wala nang marami pang masaktan sa nangyayaring kaguluhan dito ngayon. And pasensya na po, kahapon hindi ako nakapag-update dahil maghapon sobrang hirap mag-connect sa wifi, and after lunch talagang wala na, hindi ko na magamit ang connection namin. And doon naman po sa mga hindi matanggap yung report ko, okay lang naman po yun. Opinion po yan. Meron po kayong rights na magsalita about sa nangyayari. And nakikibalita rin naman si Habibi ko ano yung mga comments. And just for him to make him feel better. Ang sabi niya sa akin kasi, kung ang Pilipinas daw ba, sa sitwasyon natin ngayon dyan sa Pilipinas, kung ang Pilipinas daw ba sinusubukang pasukin ni China, papayag daw ba ang mga Pilipino na basta-basta na lang mapasok or maangkin ni China ang Pilipinas? So, it's the same way daw ng nararamdaman ng mga Lebanese simula pa nung war na nangyari. Hindi lang sa ngayon. Yung mga first wars pa. Yung mga nauna pang mga kaguluhan. So, yun. Kaya, hindi ko rin maiwasan sa kanya na mainis siya. Tapos sabi ko naman sa kanya, it's their right. Kung sa tingin nilang tama sila at ako yung mali, it's their own opinion. Yun ang paniniwala nila, di ba? And sa mga nagsasabi na hindi ko alam ang history, yes, siguro nga hindi ko alam ang history, but siguro mas paniniwalaan ko yung nakakaalam ng history dito talaga. Kung ano ba ang punot dulo ng kaguluhan. So, si Mr. dito pinanganak, dito lumaki, alam niya lahat yan. And naging part din kasi si Habibi sa army before. Kaya talagang may alam siya pagdating sa mga ganitong issue and their situation, di ba? Nire-relieve din niya yung loob ko pagka nakikita niya na medyo nag-worry ako, yung tanong ako ng tanong sa kanya about it. Sinasabi naman niya sa akin lahat. Kaya hindi ako masyadong kinakabahan pagdating sa mga ganyang usapin. Dahil I know hindi naman niya kami lalagay sa peligro. Pasensya na po kayo, medyo masama na rin yung pakiramdam ko. Dahil nga, simula nung sunod-sunod na pag-atake last September 17, medyo talaga nag-i-stay na kami ng gabi. Halos hindi na rin kami makatulog ng maayos ni Habibi dahil nga they need to be alert. Ngayon lagi siyang on call.
hanggang ngayon, nag-duty pa rin sila sa mga points nila, sa mga checkpoints nila. Kagabi, hindi siya pumunta. There's no Wi-Fi here. So, kagabi, hindi na rin siya nag-duty dahil pinakiusapan ko na wag muna, magpahinga muna siya ng diretso. Kahit makakumpleto siya ng 6 or 7 hours na tulog para lang makabawi kahit paano. And buti naman nakinig siya. Kasi kung magkakasakit siya, ako, paano na lang si Nura, di ba? So, kahit pa paano, kahit isa sa amin maging okay. So, ngayon, sinisipon lang naman ako dahil malamig. Dahil sobrang lamig kagabi. Sobrang lamig, siguro talagang tinamaan ako ng sobrang lamig. Kaya ngayon, medyo masama na yung pakiramdam ko. And, yun nga, kahapon, continuous pa rin yung pag-atake ni Bansang Ai. There are some places in Beirut, southern Beirut, na pinuntirya nila because there's still some bases na tinataguan ng mga armas nila, and they really wanted to dissolve all the leaders, not only the leaders but they are members. Actually, yung atake na nangyari sa kanila nung dun sa pagers and walkie-talkies, yun yung mga members. They are only members of it. They are some members of it. So, gusto lang naman talaga nila na maging peaceful na yung northern part nila. So they are trying to dissolve all of the group member of this H. Yun lang. There are some parts in southern Lebanon na hindi naman talaga affected. Kasi sabi ni Habibi, same like here in mountains, there are parts na Christians, there are parts na Druze. Like here in their village, all is Druze. And pag lumipad ka na ibang village, Christian. Pag bumaba ka sa mountain, lahat yun, puro Christian na. So, yun yung partition ba ng mga involved na lugar sa southern part. There are only certain parts of city, or there are certain parts of Lebanon na merong kaguluhan. So, kami naman dito, yung village namin is nasa eastern part kami. So, talagang malayo kami dun sa south. Tsaka sa Beirut. From here to Beirut, it will take around 45 minutes para makarating kami doon. Diretso yung biyahe na yun, walang traffic, walang stopover or something. Dire-diretso ka lang. So, talagang malayo siya, kung tutuusin. And so far, wala pa rin namang report sa military ng sa Lebanese military na magkakaroon ng land invasion from I. Kasi nga, hindi naman buong southern part is hawak ng Group H. Sabi ni Habibi, they will not try to do that. They will still keep on doing the airstrikes. Kasi yung land invasion na naganap ng 2006, yun yung yun yung naging cause ng pagkapanalo at pagdabi ng grupong H. So, sabi niya, for sure, hindi gagawin ni I
ang mag-land invasion. And since wala pang confirmation sa kanila na magkakaroon ng ganun, they're still hanging on sa mga mangyayari pa. But so far, hindi na ganun kadami yung nababalitaan namin dito na sunod-sunod talaga. Yung kahapon na mga 7 times kung narinig yung pagsabog na yun, hindi siya yung sunod-sunod, but it's for the whole day. It's for the whole day na napansin ko na may mga pagsabog ng naganap. And dahil doon, some of the establishments talaga is closed dahil sa mga nangyayari. Si Firas, excuse me. So, si Firas pumasok na kaninang maaga siya umalis dahil walang deliveries na naman sa kanila ng mga sangkap para sa operation nila today. Yun nga, ang sabi niya sa akin kanina umaga, I don't know what is waiting for me. Kasi yung pupuntahan niyang lugar to pick up the vegetables and ibang items para sa store will pass Beirut. Malapit sa Harissa yung may laking statue ng Mama Mary na pinuntahan namin nung Eid. So, kaya time to time chinecheck ko rin siya kung asa na ba siya, kung okay na ba siya. Nag-message siya sa akin ngayon lang na we are okay, don't worry. We just got some issue with some Shia people, but we are fixing it right now and everything will be good. Yun ang sabi niya sa akin. So, kahit na ganun, syempre, nandun pa rin yung pag-aalala. Kaya, talagang pag umaalis siya dito sa bahay, sagad yung pagdarasal ko na maging safe siya. Kahit dyan siya sa trabaho, gayon pa na pupunta siya sa may bandang na magpapass siya sa Beirut. So, sana sa mga kababayan natin dyan, no, imbis na ilaan niyo yung time sa pag-criticize ng mga taong nag-share ng experience nila, sana makisimpatya na lang din kayo kasi hindi naman din ninyo alam kung ano yung totoong nararamdaman ng mga tao. Yung mag-alala ka lang sa anak mo sobra na, di ba? Doon pa kaya sa tao pinangarap mo na makasama, na laging nandyan para sa'yo, na pinaparamdam sa'yo na laging nandyan siya, na hindi ka niya iiwan, di ba? Kaya, sana sa mga panahon ngayon, let's choose to be more kind to other people. Kaya, yung mga hindi nakakaintindi or mas piliing manakit ng damdamin ng ibang tao, pagdarasal ko na lang din kayo. Sasama ko na lang din kayo sa panalangin ko gabi-gabi na hanapan ng kindness ang inyong puso. No, kesa magalit ako sa inyo or kesa mahaybad ako sa inyo, it's your opinion, it's your choice to be harsh. It's your choice of words kung paano nyo i-deliver yon, and it's up to me na lang din kung paano ko kayo intindihin. So, God bless na lang po sa inyong lahat. So,
just sa mga kababayan natin dyan, sisikapin ko pa rin mag-update sa inyo. Um, um, Itutuloy ko yung mga pag-vlog, kahit yung aming daily life here, kung ano bang pakita ko sa inyo kung ano yung buhay namin dito sa village. And yun nga, dahil bago pa lang din naman kami dito, medyo na culture shock pa ako pagdating sa mga nagaganap. Minsan biglang may dumarating na bisita na hindi ako handa, yung time na naglilinis ka, may darating, and you have to stop all what you're doing. Syempre, kailangan natin silang i-welcome. Yun nga, medyo nahihirapan pa rin ako kasi there's a language barrier, no? Dito sa lugar nila, Habibi, napakalimitado ng taong nakakaintindi ng English at nakakapagsalita ng English. So, yun yung nagiging hindrance sometimes sa pag-connect ko sa kanila. And, kung medyo okay na ang mga ganap, itutuloy namin ni Habibi ang pagpapakita sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na to, kung gaano kaganda ang Lebanon, kung bakit karamihan sa mga Middle East countries, ang mga nationals nila, merong mga ari-arian dito dahil sa ganda ng lugar, sa ganda ng weather, sa pakikisama ng mga tao. So, I will keep you all posted. And again, maraming salamat po dun sa mga sumuporta at nagbibigay ng dasal para sa amin at sa pamilya ko. God bless you all. See you all on next vlog. Bye.